Ito na sila mga ka-farming, meron ng dalawa, hindi pa natin yan na putulan ng ngipin. So, para hindi ma-infection at buntot, masugatan or ma-encounter mga ka-farming. So, ipam nyo lang dito mga ka-farming, tapos bigyan nyo siya ng hangin. Hello mga ka-farming, so ayun, dito na yung ka-agri-winch for today's vlog mga ka-farming. So ayun, nanganak na ang ating inahin mga ka-farming. Akala ko ngayon 30 pa siya manganak, pero nanganak siya ngayon is pitsa 28 or 28 pa karon mga ka-farming. So ayan, meron, tingnan ko kanina meron ng isa na lumabas. So ngayon is dalawa na mga ka-farming. So pakita ko sa inyo yung biik natin. Ito na sila mga ka-farming, meron ng dalawa, hindi pa natin yan na putulan ng ngipin at buntot at na talian ang kaniyang pusod. So yan giniginaw mga ka-farming. So ayan, putulan muna natin sila ng ngipin at buntot at talian natin ng kanilang pusod mga ka-farming para makadidi na sila mga ka-farming, para makadidi na sila ng titawag na colostrum, yung pinakauna na gatas sa ating inahin. So putulan muna natin sila ng ngipin at pusod at buntot mga ka-farming. So ayun mga ka-farming, meron tayo ditong Combinex, nail cutter lang ating gamit at blade at lambo pantali sa pusod. So ayan, talian na natin mga ka-farming para makadidi na sila. Kapag meron dumididi sa ating ina, mayroong hormones na dumidikta sa kanilang utak para susunod agad yung biik mga ka-farming. So sa ating mga tinuturo, makakang disclaimer lang to, base lang to sa ating experience. So ito mga ka-farming, medyo maliit siya mga ka-farming. So talian natin mga ka-farming kanyang puso. Tayo lang mag-isa mag-farm, wala tayong katulong sa inyong puso. So, nung una nating pag-alaga mag-farming, yung nanganak nating inahin nadidirian pa tayo, pero ngayon is nasanay na tayo mag-farming. Ganyan talaga mag-farming, dapat sipag lang talaga dito. So ayan, pinutulong natin kaniyang buntot. Explayan natin yung puso niya ng Combinex mag-farming, yung buntot at yan yung puso para makadidi na siya agad. Tapos pag meron din dumididik sa ina natin sa ina maka-farming, hindi yan din siya parating, hindi na siya magluhag o kapag so yan, tulan natin ang ngipin mag-farming para makadidi na siya. So yan, dito lang maghawak mag-farming pag kayo lang isa. So yan, yung pinakadulo lang ng ngipin mag-farming. Yan. Yes, tingog niya mag-farming. Gamay maliit magud siya mag-farming. So yan, sa ibaba na naman ng ngipin. Mag-ingat lang kayo mag-farming kung walang shade, dahil yung ngipin mulagpot, sumulagpot. So saya yung farming pag mulagpot sumulagpot. So yan, ang lakas lumagpot. Lumagpot. Ngayon kahirap mag-farming, kayo lang talaga yung wala kang katulong. Yan, tapos na mag-farming. So ito na mag-farming. So ang isa naman kapag tayo na dali. So hindi pa natin
Ito yung una maka-farming, medyo malaki siya maka-farming. Talian na natin maka-farming. Yan, puso yan. Yung buntot niya maka-farming. Halo at maka-farming. So yan, wala kasing mahawak dito. Masyado makita sa video. So yan, buntot, tapos ngipin. Yan, putulan natin ang ngipin maka-farming. Tapos na mag-farming yun, sprayan natin ng Combinex. Ganyan. So, para hindi ma-infection at buntot. Yan, tapos na. So, palidian natin sila kapag so yan, tumayo pang ina maka-farming. So, palidian natin siya kapag lumubog na para hindi na siya parating tatayo. So yan ang farming. Pag hintay lang natin na lumubog ang ina, ang kanilang ina. So ayan mga ka-farmers, meron na naman kasunod pangatlo mga ka-farmers. So ito, so sa kumakain dyan pasintabi mga ka-farming. So yan, so ilagay lang natin dito ang ating camera mga ka-farming. Ating punasan natin mga ka-farming ang ilong, ating biik. Para makahinga siya mga ka-farming. At dumididi na rin ang dalawang ka-farming. Mabuti natin ang ka-farming. Hinaan nyo lang mga ka-farming. Mabuti natin para makadidig siya doon. Punasan natin mga ka-farming. Saga natin doon sa balanggana. Dapat marami talaga kayong pamunas ng farming. Yung dugo mga farming is bawasan natin. So yan. Punasan lang natin ang farming para magtalik, makadili na siya kagad. Talian natin yun.
buntot niya. Medyo malaki-laki itong farming. Pusod, buntot. So, dito na sa pinaka sprayhan natin hindi mix hindi ma-infection yan. Tapos wala natin ng ipin mga farming para makadilid siya. Natin dalawang makabundi, tumayo yung ina. Baka maapakan maka-farming, sayang. Mahirap talaga. Madulas. Isa na lang. Tapos na mag-farming. So tatlo na sila mag-farming. Sana madagdagan dahil hindi masyadong laki yan ang ating inahin. Dahil nung unang anak niya maka-farming, yung spito lang maka-farming, pero ininjika natin yun ng palandi. Dahil matagal siya naglandi, so ininjika natin. So yung anak niya is spito lang. So ito ngayon is hindi kusa lang talaga siya naglandi maka-farming. So yan. Kasi kabang maka-farming, malapit na din to. Ngayong 3 ang pinaka-due niya maka-farming. August 3. So yan. So ito ang ating mapataning. Kukunin na to ngayong 30 maka-farming. Sana hindi lugi tayo maka-farming dahil ang baba talaga ng presyo ngayon ng live weight dito, 160 per kilo. Ito lang dito maka-farming, ganda ng katawan maka-farming. Ilang kilo kaya to? So sa 30 natin nalaman kung ilang timbang ito. Dito kayo magkano timbang ito bawat isa maka-farming. Dami
nasampot mga ka-farming. Dami platuso mga ka-farming. Uy, higa ka naman, masakit, ha? Sakit. Ha? Sakit? Sakit ko mga ka-farming, oh. Sabi niya masakit daw. Di daw ito magsurang-surang kay pahiton ko din. Pero mabait naman to ang ating inahin mga ka-farming. Buutan mo na siya mga ka-farming. Hindi naman ito mga ngagat. Sa lahat nating inahin, sa apat nating inahin mga ka-farming, ito lang yung pinakamabait. Hindi talaga di siya musukol sa to, ah. Isa gano, imo siya bunalan mga ka-farming, di siya musukol, mahaglok na siya sa to, ah. Sige na, higa na kay para makatuto imong anak. Higa ka na, higa. So ganyan talaga mga ka-farming kapag mag-aalaga ka ng baboy, dapat lambingin nyo talaga ang inyong baboy para hindi maisog, hindi. So yan, hindi pa siya humiga mga ka-farming. Padidiin na sana natin yung tatlo. Parang meron ng sumusunod mga ka-farming. Sumusunod lalabas. Agoy, ang mga ka-farming. Ka-farming. So sipag lang talaga dito sa pag-alalaga ng baboy mga ka-farming. Para kikita ng kaunti. Kain si Jang Buslot mga ka-farming. Akala nila mga ka-farming malaki ang ginansya dito, pero hindi mga ka-farming. So meron lumabas na isa mga ka-farming. Punasan natin yung ilong. Ilong talaga yung unang punasan para makahinga mga ka-farming ang yung BX. So yan. Huwag ka nang tumadyo dyan, ha. So ito mga ka-farming, meron lumabas na pang-apat ito mga ka-farming. Sana madagdagan pang-apat. So yan ang aking asawa mga ka-farming, ang aking manager dito. So yan mga ka-farming. Bakit hindi ka papilapil dyan? So yun mga ka-farming, hindi muna natin tanggalin. Sa padidiin muna natin ang ating mga biik. So yan mga ka-farming, kung babago pa lang kayo, dapat ganitong gawin nyo para makadidi talaga ng colostrum, pinakaunang gatas. So ganyan mga ka-farming, oh. Ang gandang tingnan talaga ng mga biik. Sana malusog ito mga ka-farming. So ayan mga ka-farming, meron na namang parang meron na namang panibagong lalabas. So ilagay muna natin ang cellphone dito mga ka-farming. Kunin natin biik. So ito mga ka-farming, medyo malaki siya mga ka-farming. So punasan natin, lagay mo natin dun sa ating lagajan. So ayan mga farming, meron na namang panibago. So ayan. Parang hindi siya makahinga mga ka-farming.
So sayang mga ka-farming. A few moments later. So ayun mga ka-farming, natapos ng mga anak ng ating inahin. Tapos yung Tracy sana yung anak, Tracy yung anak na, tapos minalas tayo sa tatlo, namatay mga ka-farming. Yung dalawa is patay na doon sa ilalim. Patay na lumabas, tapos yung isa is hindi talaga natin na survive. So 10 lang yung buhay mga ka-farming, sana hindi mabawasan, hindi madaganan o malubgan sa kaniyang ina. At meron ding singkaw mga ka-farming, yung tuwid yung paa, isa mga ka-farming. So ipapakita ko sa inyo yung namatay na tatlo. So ito na yung tatlo mga ka-farming. Sayang mga ka-farming, maganda sana ang kanilang katawan, kaso namatay yung itong dalawa mga ka-farming. Pag patay na sila, pag labas patay na. Tapos itong isa hindi natin na survive mga ka-farming, sayang. Tapos merong isang parbo dyan, yan yung sanhi sa pagkamatay nito mga ka-farming. Parang yan yung salarin sa yung tatlo doon mga ka-farming na survive natin. Kapag ganun mga ka-farming, mahirapan huminga ang inyong biik paglabas, dapat ipam nyo dito. Ang mga idea mga ka-farming, ipam nyo dito sa baguhan lang, sa baguhan mag-alaga ng inahin. Tapos meron kayong masugatan or ma-encounter mga ka-farming, so ipam nyo lang dito mga ka-farming. Tapos bigyan nyo siya ng hangin, buhutan or huypon, buhutan ba Tagalog sa huypon, huypan nyo dito sa kanyang baba o sa ilong. Tapos isabay nyo ang pam hanggang gumanda ang kanyang paghinga mga ka-farming. So ganyan talaga mga ka-farming, hindi natin alam ang kanilang ano ba talagang sanhi nito. Maganda na okay naman sana yung pag-anganak ng ating inahin. So hindi para sa atin talaga ito. So sayang mga ka-farming, tatlo sana yan. At ito naman yung nabuhay mga ka-farming, merong 10. Pero merong singkaw mga ka-farming, tuwid yung paa, sana mabuhay ito mga ka-farming. Sana itong 10 mga ka-farming hindi na mabawasan. So hindi natin alam mga ka-farming, hindi naman natin hawak talaga ang kanilang buhay. So ganyan talaga ang mag-alaga ng mga inahin mga ka-farming. Hindi talaga tayo magdala ng siguro o sigurado. So i-update ko kayo kung mamaya kung anong mga gamot nating ibibigay sa ating inahin mga ka-farming. At pasintabi sa kumakain, lumabas na yung tawag niyan sa amin, inunlan, anong tawag din sa Tagalog. So pasensya na kayo sa ating Tagalogis mga ka-farming. So ayan, malulusog naman yung ibang biik mga ka-farming, pero sinayangan ako sa yung mga ka-farming, yung tatlo. Maganda sana yung katawan. So hindi talaga para sa atin yun. So pasalamat pa rin tayo sa Panginoon mga ka-farming dahil meron pa rin 10. So yung tatlo mga ka-farming na survive talaga natin. So akala ko 6 talaga ang mamamatay. So ayun mga ka-farming, update ko kayo mamaya pagbigay natin ng mga gamot sa ating inahin. A few hours later. Hello mga ka-farmers, magbigay na tayo ng pagkain ng ating inahin na bagong anak. So ito yung mga gamot na ating ibigay sa kanya mga ka-farming. Ito ay Biogesic mga ka-farming, Biogesic ng tao. So subok ko na ito matagal na mga ka-farming. At Amox B mga ka-farming. At maglagay kayo ng asukar. So ayun, ihalin natin sa feeds. So ito mga ka-farmers ang kanyang feed. So hindi muna natin ramihan ng pagkain mga ka-farming dahil bago siyang anak. So ito yung Biogesic natin. Ilagay nyo sa mainit na tubig para matunaw yung Biogesic. Sa pagbigay nito mga ka-farming,
umaga at hapon, isa-isa lang mga ka-farming hanggang 2 araw. Kahit walang lagnat ang ating inahin. So mas maganda magbigay na lang tayo mga ka-farming. So ayan. Tapos nalagay kayo ng asukar mga ka-farming para kahit pwede nyo ramihan mga ka-farming para hindi masahan niya yung gamot nating ilinagay. At ito, Amox D. So ayan. Haluin lang natin mga ka-farming. So ayan, pakain na natin mga ka-farming. So ayan, pakain na natin inahin. At ito ang kanyang mga biik mga ka-farming. So ayan. So kapag bagong anak ninyong inahin mga ka-farming, huwag nyo munang bigyan ng maraming pagkain. So yan mga ka-farming, lapit na ang matapos kain ng ating inahin. So ang Biogesic mga ka-farming, pag simula ko ng pag-alaga ng baboy, so meron nag-share sa akin na karasan. So backyard hog racing lang din siya mga ka-farming, tulad natin mga ka-farming. So sabi niya mas maganda yung Biogesic sa bagong panganak. So hanggang 2 araw lang mga ka-farming. Subok na din niya, matagal na mga ka-farming para hindi lagnatin, pero hindi naman din natin sigurado na hindi lagnatin natin inahin, pero mas maganda is subukan nyo rin mga ka-farming tulad natin na mga backyard lang. So sa ganitong paraan mga ka-farming, so makatipid din tayo dahil mahal yung mga gamot mga ka-farming tulad ng pag-inject mga ka-farming. So yung iba mga ka-farming is nagtuturo ng injectable pagkatapos ng anak. So sa atin hindi na tayo gumagamit mga ka-farming. So mabisa naman yung ating mga paraan dito. So disclaimer lang to mga ka-farming. Base lang to sa ating experience sa pag-alaga ng inahin na bagong panganak. So ayun. Mga ka-farming, dito na natin vlog mga ka-farming. Kung bago ka pala sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe at pindutin nyo rin ang notification bell para update kayo sa lahat nating gagawin mga videos. So, ayan, thank you for watching mga ka-farming. Bye-bye!